May Arsenas and welcome back to my channel. For today's video, I'll be sharing how to spot real and fake Longchamp Pliage Neo. But before we proceed to its details, let me introduce to you our guest for today, my one and only, ang poultry vlogger ng Masbate, Dwight Tamayo! Hi guys! Kumusta? Hi dyan sa mga subscribers ko at patuloy kayong manood ng aking mga videos, and sa mga viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na din kayo sa aking channel. Marami kayong matutunan doon about layer poultry farming and yung business side ng layer poultry farming. Congrats natin si Dwight for hitting 37,000 plus subscribers no? Yay! Thank you so much! Yay! So, yung magiging role dito ni Dwight, in-invite ko siya dito sa channel natin or sa video natin today kasi challenge ko siya mag-identify ng real and fake Longchamp Pliage Neo since wala siyang masyadong idea sa pag-identify ng real and fake na bag. So, yan yung challenge natin sa kanya. And in this video, we'll also be sharing how to accessorize your Longchamp Pliage Neo bag. So, with no time to waste, let's get started. So, now I'll be sharing how to spot the real and fake Longchamp Pliage Neo. So this is the authentic Longchamp Pliage Neo in small size. And this is the replica or the fake Longchamp Pliage Neo in medium size. Kung titingnan mo sa malayo yung authentic and then fake Longchamp Pliage Neo, halos wala silang difference. Pero kung i-check mo yung dalawang details ng dalawang bags, malalaman natin kung saan yung authentic and then yung fake na Longchamp bag. Halos same yung ginamit na material sa dalawa. Mafe-feel mo talaga na mas durable yung ginamit na material dito sa authentic kaysa fake one. On its snap button, the jockey should look like a jockey, not anything else. Yung Longchamp na word dapat nasa taas and then yung 1948 dapat nasa baba. Pero dito sa fake Neo bag, yung Longchamp niya nasa side and then yung 1948 nasa other side. So after natin ma-check yung snap button niya, now let's check its zipper pull. In the real Neo bag, very detailed yung kanyang zipper pull. The arch of the jockey in the authentic one is way higher than the fake one. The arch of the jockey in the fake one is lower. Horse in the authentic one is much bigger or fatter than the fake one. Horse in the fake one is skinnier. Color of the zipper pull in the authentic one is shinier. Color of the zipper pull in the fake one is dull. YKK is one of the world's leading developers and manufacturers of zippers. A real Longchamp Pliage Neo should have YKK engraved on the zipper pull. The back flap in the real one is very smooth, and the back flap in the fake one is hairy. The back of the bag should have Longchamp and Model Depose engraved at the back. Please check the spelling of Model Depose. Model Depose with an E. Please also check the stitching of the bag. The real one has uniform and similar stitching and they are parallel to each other. Here in the fake one, nag-overlap, hindi uniform and uneven yung stitchings nila. The most important, the last but not the least, is to check the authenticity tag inside. The authentic or the real one has authenticity tag inside, and the fake or replica one has no authenticity tag. On the inside, you'll be able to see its authenticity tag with 10 authenticity digit codes, 15125780001. The first 4 digit is for the sizing of the bag, 1512, which represents small size. The next 3 digit is the bag model code, which is 578, which represents the Pliage Neo model or the Pliage Neo line. And the last 3 digit is for the color, 001, which represents black color. So it's time para i-challenge na natin si Dwight para i-identify yung real and fake na Longchamp Pliage Neo bag. And yung isa dito is real and yung isa dito is fake. So, i-identify niya kung saan yung real and fake na bag. So, wala siyang masyadong idea sa mga ganitong bagay kasi girl thing to. Kaya challenge din to para sa kanya. So, let's start now. So guys, wala akong idea about sa mga pambabae na bags kasi hindi naman ako masyado tumitingin. But, para ma-spot natin yung difference, is tinignan ko una yung ginamit na material ng bag. Like ito yung fabric. So sa tingin ko sa dalawang ito yung real at ito yung fake. Sinabi ko to na real dahil yung fabric na ginamit sa kanya ay smooth tsaka silky siya, yung parang makintab siya. Compared sa ito yung fake na sinabi ko dahil although pareho silang black but
parang pale siya, and then mas rough yung ano niya, yung texture ng fabric niya compared sa real, na I believe na ito yung real dahil sa smooth yung texture ng ano niya, ng fabric niya. Okay, sa material used dito sa strap niya. So sa material dito sa strap niya is ganun pa rin, i-compare mo ay masyado black yung ano, yung color ng real bag compared sa fake na bag. And then, kung mapapansin nyo, yung hardware niya ay makintab compared sa fake. Siguro, pag first na-purchase mo to makintab, but eventually, naging ano siya, malabo. Naging malabo. So, dito pa lang guys, makikita nyo na yung, ano, yung original tsaka yung fake. Ito, sa tingin ko ay very long lasting. And then, yung zipper niya, tingnan nyo naman, masyadong smooth yung pakagawa compared dito. And then yung zipper niya, tingnan natin yung shape kasi ito yung ano, yung zipper niya is parang ordinary lang. Ito yung zipper niya is ano talaga, para siyang block or mga square na authentic talaga siya. And then when it comes to stitchings, ito dito super fine at saka napakalinis ng pagkagawa ng stitchings niya. And then compared dito na yung ginamit pa lang na ano, na ang tawag ito? Thread. Oh, ginamit pa lang na thread is makakapal na. And then yung stitchings na is parang overlap. Parang nag-overlap. So yun, and then sa buttons niya, matigas siya compared sa ano, fake na button na para siyang ano, lata. So aside sa material and sa mga stitchings niya, ano pa yung napansin mo? Bakit nasabi mo na ito yung real and ito yung fake? Lightweight yung real compared sa fake na bag. So magaan siya, and then super comfortable. Pag nilagay mo yan siya dito, malingke ka. Parang super smooth. Parang part lang din siya ng body mo. Compared sa dito na pag ganun mo. Ano? Parang uncomfortable ba? Parang may sumasagi or something na ano. And then yung real, tingnan mo talaga is super linis, super clean ang pagkagawa. Parang super smooth talaga. And then wala kang masyadong makikitang mga loose threads compared sa fake na parang marami siyang hindi pa tapos na tinatahi. Ito meron mga sobrang mga loose threads, ito ganito. So hindi masyado pulido yung pagkagawa ng ano, ng bag compared dito talaga na super pulido, super linis ng pagkagawa. Okay, sa logo tingnan mo. Yung snap button, yung Longchamp. Ganisa. Yung ano, yung Longchamp ay Longchamp ay nasa ano, nasa sabihin mo muna, Longchamp. Okay. Longganisa shower. Longchamp. Sige. Nasa upper portion yung ano, yung pagkasulat. So dito sa fake ay parang nasa gilid, kasi parang feeling ko na-move siya. Feeling ko lang. Tapos when it comes to ano, so markings niya, yung logo niya, detailed siya. Compared dito na parang minarkahan lang. When it comes to logo, na markings niya ay clear siya. Parang nakasakay sa kabayo. Yung nag-jump ang kabayo. Compared dito na parang di mo malaman kung ano, parang daga. Sa dito pa lang, sa markings pa lang, makikita man talaga kung authentic or fake yung bag. Okay. Ano yung napansin mo dito sa spelling niya? Dito sa back flap niya? Yung spelling niya sa ano, yung sa back portion niya dito. Back flap. Ano tawag ito? Back flap. I-spell out ko na lang yung pagbasa dito sa ano. Longchamp talaga. Longchamp. Yung spelling. Longchamp. Tapos model depose. So modeledepose. Compared dito, Longchamp, although Longchamp din yung spelling niya, pero yung model dito is modle. Walang E. Modle. Okay, modle depose. So yung spelling is M-O-D-L-E. So wrong spelling, walang E. Tapos depose. So sa zipper pull, yung difference nila is
almost same naman yung yung spelling at saka yung numbers. Pero mas clear yung niya. Ito yung parang nakasakay na tao sa kabayo. Tapos ito yung parang hindi mo maintindihan kung ano yung hugis niya. And then mas yung circumference niya is mas malapad. Circumference. And then mas matingkad siya compared dito. Sa back flap naman, okay, i-compare mo yung Back flap. Back flap, ito. Ito, yung back flap. Okay, so yung leather, parang leather to, no? Yung back flap niya, mas maitim siya compared dito. And then, mas smooth naman siya compared sa dito. Mas fine yung niya, yung mga stitchings niya compared sa dito. Okay, so let's open the bag. Okay. Tadang! 1 million! Para pag nilagyan sila ng para hindi sila mag-flatten or ma-deform. Bakit may kating ko? So, tingnan mo yung back ng zipper niya. Okay. So, sa back ng zipper, merong nakalagay na Vislon YKK 5VST. So, dito sa fake na bag, ay walang nakasulat. Parang siya, empty. Dapat merong nakasulat na ganito, nakamark. Tapos napansin ko na parang may tag. So, Eto dito, meron. Dito wala. So, yung tawag dito is authenticity tag. Authenticity tag. So, meron siyang authenticity tag. So, authentic talaga. Dito wala. Wala siyang So, meaning, hindi siya authentic. So, guys, coming from walang idea talaga sa mga ganitong bags, ay ito lang yung masasabi ko. Ito yung real at ito yung fake. So, mas spot naman. Basta tingnan nyo lang mabuti yung quality ng material na ginamit, tsaka yung itsura ng bag ay ma-identify nyo din yung real sa fake na bag. And then, I think it's worth it na bumili kayo ng real and authentic na bag compared sa fake. Sa tingin ko, this will last long. So ito magtatagal sa inyo at depende din sa paggamit nyo, sa pag-iingat nyo ng mga gamit nyo. actually, na-surprise ako sa pag-identify ni Dwight kasi wala talaga siyang idea about sa bag. And then, somehow, na-explain naman niya ng maayos kung bakit niya pinili ito as real na bag and then ito as fake na bag. So, i-reveal na natin sa kanya saan talaga yung real and fake na bag. Kung pansinin mo talaga yung details ng bag, ma-identify mo talaga saan yung real and fake. So, tama ka! So, ito yung real. So, tama ka. Ito yung And real and ito yung real and authentic. Ito yung fake. So, we're done identifying the real and fake Longchamp Liquiage Neo. And now, we will be sharing how to accessorize your bag or any bag na meron ka, pwede mo yung accessorize yan. So, meron kaming mga prepare na things dito to accessorize these bags. Meron ako ditong scarf. And then, ito, used belt to ng aking skirt. So, isa to sa mga gagamitin natin. So, pwede kayong gumamit ng bandana, scarf, and then mga used straps na galing to sa ibang bags ko. So, ito, floral to na strap. I bought this at Cotton On. So, mga 400 pesos to. And matagal na din to sa akin. And then, itong crossbody strap na to, I bought this at SM Department Store. Sa SM Seaside, Cebu ko ata to nabili. Mga 199 pesos lang ata to. Better if yung gagamitin nating strap wider or same lang yung width sa original strap ng bag natin para mas maganda siyang tingnan. And then, pag wide kasi yung strap ng bag natin, mas comfortable siya dito sa ating shoulders. So, mag-start tayo mag-accessorize ng ating bags. So, yung una natin gagawin, kukunin muna natin yung original strap. I-remove natin yung original strap. Okay. And then, papalitan natin ng may mga design na strap. Lalagyan na namin ng aming mga napiling straps. So, yan. So, yan, nalagay na natin yung ating strap. Meron ng accent yung bag natin. Hindi na siya masyadong plain. So, next na gagawin natin ay lalagyan natin ng accent or accessory yung handle ng bag natin. Dito may lalagay, babe. Sige. Okay. So, tapos na yung strap natin. And the next na yung sa handle naman ng ating bag. So, yung gagamitin ni Dwight ay yung used belt ko sa dating skirt ko. So, yung sa akin naman itong scarf. I-fold ko muna tong scarf.
So, mga 3.5 inches yung pagka-fold ng ating scarf. So, first, magme-make muna tayo ng knot dito sa end. So, ito na yung ginawa naming knot. So, dapat pababa yung orientation ng scarf or ng ginamit mong tela. So, yan yung first step natin. After making a knot, so, i-secure mo siya pababa, babe. Pababa lang yung scarf. Okay. Okay? So, after natin ma-secure yung knot, i-wrap na natin yung ginamit nating tela or fabric sa ating handle. So, dapat nag-overlap yung cloth or yung fabric. And make sure na aabot yung tela nyo hanggang sa dulo. Very easy and simple lang yung ginawa namin pag-accessorize ng bag namin. Paano ito i-lock? Okay. So, pag lock naman, so simple knot lang. Okay? So, gagawin mo, 1, 2, 3, make a knot. So guys, tapos na ako. Andito yung ito yung ginawa ko. Wow! Tinay ko na yung yung end part para maganda tingnan, malinis tingnan. Dapat same yung length ng ng lock mo, yung beginning tsaka yung end. Sa akin, hindi. Same. Okay lang yan. Tadang! I'm done! So guys, ano na po yung aming finished product sa pag-accessorize ng aming bags. And Guys, parang nakakapanibago lang sa paggawa. Kasi hindi ako gumagawa ng mga ganito. So, banding-banding na rin sa wife nyo or sa partner nyo, sa girlfriend nyo. So that is it guys for today's video. I hope nag-enjoy kayo and you find this video helpful. Don't forget to like this video, leave a comment if you have suggestions, recommendations, and requests. And don't forget to subscribe to our channel, Teen May Arsenas. And Dwight Tamayo. And click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post a new video. Thank you guys for watching this video and I hope to see you in my next one. Bye! Bye!